Matutong magtiwala kahit na wala ka na sa buhay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 10, verses 7 to 13, and I read it for you. As you go, proclaim the good news. The kingdom of heaven has come near. Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. You receive without payment, give without payment. Take no gold or silver or copper in your belts, no bag for your journey, or 2 tunics or sandals or a staff, for laborers deserve their food. Whatever town or village you enter, find out who in it is worthy, and stay there until you leave. As you enter the house, greet it. If the house is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. Sa buhay po natin, may mga pagkakataon na pakiramdam po natin ay kulang na kulang tayo. Kulang sa pera, kulang sa lakas, kulang sa mga oportunidad sa buhay. At kung minsan, kulang na rin ang pag-asa. Madalas po nating iniisip na mas madali sanang magtiwala sa Diyos kung marami tayong ipon, kung sigurado ang kinabukasan, o kung malinaw ang direksyon ng ating buhay. Ngunit, papaano kung wala na tayong mahawakan? Papaano kung wala ng kasiguraduhan? Sa ating pong ebanghelyo, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang ipangaral ang mabuting balita. Ngunit kapansin-pansin po ang kanyang tagubilin. Huwag silang magdala ng ginto, pilak, sobrang damit o anumang bagay na maaaring pagkunan ng seguridad. Sa halip, tinuruan niya ang mga alagad niya na magtiwala sa Diyos na siyang magkakaloob ng kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng mga taong kanilang makakasalamuha. Hindi po ito madali sapagkat bilang tao, gusto nating may reserba, may plano at may kontrol sa lahat ng bagay. Ngunit ipinapaalala ni Jesus na ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala na may Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay may kakayahang magtiwala sa Kanya kahit hindi natin nakikita ang buong larawan. Sa buhay po natin, dumarating ang mga panahon ng kakulangan. Sa pananalapi, sa kalusugan, sa relasyon, o maging sa ating espiritual na buhay. Sa mga ganitong karanasan, maaari po tayong matakot at mangamba. Ngunit doon din natin maipapakita ang ating pananampalataya kapag tuloy ang ating pananalangin kahit na tila hindi sumasagot si Lord. Kapag nagpapatuloy pa rin tayong gumawa ng mabuti kahit tayo mismo ay nahihirapan. At kapag nananatili tayong tapat sa Diyos kahit hindi natin nauunawaan ang Kanyang plano. Ipinapakita natin na tunay tayong nagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos ay hindi nangakong magiging madali ang lahat. Ngunit nangako siya na hindi niya tayo iiwan. Ang kakulangan ay hindi tanda ng paglayo ng Diyos. Kung minsan, ito pa nga ang pagkakataon upang mas makita natin ang kanyang katapatan at pag-aaruga. Kapag wala ka ng mahawakan, hawakan mo ang pangako ng Diyos. Kapag wala ka ng masandalan, sumandal ka sa kanyang pagmamahal. At kapag pakiramdam mo ay wala ka ng maibibigay, tandaan mong sapat ang Diyos para punan ang lahat ng iyong kakulangan. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng ating taglay, kundi sa lalim ng ating pagtitiwala sa Kanya. Kapag wala ka ng maasahan sa mundo, ngunit nananatili kang kumakapit sa Diyos, doon mo mararanasan na siya lamang ang tunay na sapat sa lahat ng bagay. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo, lalo na sa mga panahon na kami ay nagkukulang at nahihirapan. Kapag kami ay natatakot at nababalot ng pag-alala,
Paalala mo sa amin na ikaw ang aming tagapagtustos at tagapangalaga. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa bawat pagsubok ay manatili kaming nakatingin sa iyo. Ikaw nawa ang aming pag-asa, lakas at seguridad sa lahat ng pagkakataon. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.